Minsan ay nagtatanong sila dahil sa dami ng mga medical package, hindi na nila alam kung ano ang dapat piliin. May mga pagsusuri na mataas ang radiation exposure, ngunit halos wala namang makukuhang benepisyo. Sa halip, mayroon akong palaging inirerekomenda, mga pagsusuring simple, tumpak at walang radiation. Sa katunayan, iyon ang paraan para makatipid sa katagalan. Ang karaniwang health check-up ay hindi talaga pagsusuri ng kalusugan. Ito ay pagsusuri para sa sakit. Tinitingnan nito kung may sira na ba sa istruktura ng katawan. Iniisip ng mga tao na ang mga pasyenteng may cancer sa atay ay tiyak na may napakasamang resulta sa liver function test. Hinding-hindi po. Maganda ang resulta ng blood test ng mga may cancer sa atay. Bakit? Kung ito ang iyong atay at may cancer na ganito, kaliit lamang ang natitirang bahagi, ay mga normal na selyula pa. Kaya't gumagana pa rin ito ng normal. Ngunit habang ito'y lumalaki, sabihin nating 70% na ng atay ay apektado na ng cancer. 30% na lang ang natitirang normal na selyula. Doon na magsisimula ang problema. Kung sa blood test mo ay tumaas na ang liver enzymes, indikasyon ito ng fatty liver, hepatitis cirrhosis o cancer sa atay. Hindi na ito isang health check-up kundi disease check-up. Kaya hindi tayo dapat maging masaya dahil lang sa hindi pasira ang ating atay. Ngayong araw, meron akong pasyenteng ganoon. May lung cancer siya, isang matanda na, at sinabi niyang buong buhay siyang nag-iihersisyo at nag-iingat sa pagkain. Ayon sa kanyang blood test, lahat ay normal. Lahat ay normal pero mayroon siyang cancer. Posible pa ring magkaroon ng cancer kahit normal ang lahat. Sa resulta ng blood test, makikita mo ang iyong bilang at sa tabi nito ay ang range o saklaw. Maraming tao, maging sa mga profesional sa medisina, ang nag-aakalang ito ang normal range. Kaya kapag nasa loob ng saklaw na iyon, ang resulta, sasabihin nilang, okay, malinis po kayo. Marami ang ganyan. Ngunit tingnan ninyong mabuti. Pag-uwi ninyo, basahin ninyo ang nakasulat reference value o reference range. Ano ang ibig sabihin niyan? Halimbawa, nagsimula silang sumuri ng isang protina sa dugo. Kailangan nilang magtakda ng pamantayan. Kaya kukuha sila ng data mula sa sabihin nating 300,000 na tao sa isang medical check-up center at makakabuo sila ng isang normal distribution curve. Ang ibig sabihin ng range na iyon ay 95% ng populasyon ay nasa loob ng saklaw na iyan. Ang mga taong nasa labas nito, ang 2.5% sa magkabilang dulo, ay malinaw na may malubhang problema. Pero ano ang sistema natin dito sa Pilipinas? Mayroon tayong pambansang health insurance ang PhilHealth. Kung nasa loob ka ng 95% na yon, hindi ka maaaring sumailalim sa karagdagang pagsusuri o gamutan na sagot ng insurance. Kailangan mong lumabas sa range na yon para makover. Ngunit kapag lumabas ka na sa range na iyon, malamang ay huli na ang lahat. Ang kalusugan natin ay parang isang spring. Kung iniunat mo ito ng kaunti, babalik pa ito sa dati. Pero kung sobra mo na itong naunat, kahit bitawan mo pa, hindi na ito babalik sa dati. Ganoon din sa diabetes. Ang normal na fasting blood sugar ay hanggang 99. Kung ang isang tao ay palaging nasa 98 o 99, mayroon na siyang problema sa functional level. Diyan na dapat magsimula ang paggamot. Ngunit dito sa atin, ang sasabihin lang ay mag-ingat po sa pagkain, mag-ingat lang po. Pre-diabetic stage pa lang, balik na lang po kayo. Tapos isang araw naging 110 ang resulta. Ay halika po, pasyente na kayo. Ito ang gamot ninyo. Mahirap na para sa taong iyon na bumalik sa dati niyang kalagayan. Lalo na sa mga check-up na ino-offer ng gobyerno, napapaisip ako, sayang naman bakit hindi pa damihan ang sinusuri sa isang kuhanan lang ng dugo. Kung ako ang masusunod, hihingan ko ng pahintulot ang pasyente at sisingilin ng mga 2 paibadong para sa mas kumpletong pagsusuri. Sobrang kaunti kasi ng tinitingnan. Karaniwan ay 2 o 3 liver enzymes, protina, creatinine in white blood cells, platelets. Minsan wala pang kolesterol, mga 5 o 6 na item lang.
Simula ngayong taon, may bagong panuntunan sa mga ospital na hindi maaaring sumuri ng higit sa 10 o 15 item sa isang pagkakataon. Kapag pumunta ka sa isang malaking ospital, karaniwang 2 tubo ng dugo ang kinukuha, isa para sa complete blood count at isa para sa blood chemistry, iyon ang basic. Pero alam nyo ba na ang mga malalaking ospital ang pinakamatipid sa pagsusuri? Mahigpit nilang sinusunod ang mga itinakda ng health insurance. Ang isang pasyenteng may chronic hepatitis ay sumasailalim sa blood test at ultrasound kada 6 na buwan. Sa tingin ko, habang sinusuri ang liver enzymes, sana isama na rin ang thyroid function at iba pa, pero hindi. Ang atay lang talaga ang tinitingnan nila. Maraming pasyente na habang buhay nang nagpapatingin sa malaking ospital para sa kanilang hepatitis pero hindi pa nakaranas ng kumpletong medical check-up. Kapag tinanong ko, bakit hindi pa po kayo nagpapa-check up, ang sagot nila? Akala ko po kasi dahil sikat na doktor ang tumitingin sa akin sa malaking ospital kada 6 na buwan. At nag-ultrasound, nasusuri na niya ang lahat. Hindi po. Atay lang po ang tinitingnan niya. May nagsabi sa akin, nung isang taon gumastos ako ng 100,000 sa isang malaking ospital para sa kompletong check-up at sinabing malinis daw ako. Ang resulta na iyon ay hindi nangangahulugang tunay na malinis ang iyong katawan. Ang dapat na pagkaunawa dyan ay ganito. Halimbawa, ang isang O50,000 na health check-up package ay sumusuri sa 10 pinakakaraniwang sakit sa mga Pilipino. Hindi naman kayang suriin ang lahat ng sakit. Ang I-100 Diloong na package ay marahil sumusuri sa 30 sakit. Ang I-150 sakit naman ay 50 sakit. Ang ibig sabihin lang yan ay hindi lumagpas sa reference range ang resulta mo para sa mga sakit na iyon. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ay hindi sila nakahanap ng ebidensya na sira ka na. Ang payo ko ay ito: kapag nagpapa-check up, gawin ninyo ang isang tunay na health check-up. Huwag lang tingnan kung may sira na sa katawan dahil sa sakit. Sa halip alamin kung gaano ka kalusog. May mga pagsusuri na mataas ang radiation exposure, ngunit halos wala namang benepisyo. Mga bagay na dapat iwasan sa medical check-up. Para sa akin, ang una ay ang PET CT scan. Sasabihin nila, para isang beses lang i-PET scan na natin ang buong katawan, ito ang pinakatumpak para malaman kung may cancer. Ito ay maaaring umabot ng nakon 50 o higit pa. At iniisip ng mga tao na dahil mahal ito, na ang pinakamagaling. Ito ay isang kamangmangan. Bakit? Una, mataas ang radiation exposure. Maging ang mga pasyenteng may cancer ay isang beses lang sa isang taon nagpapa-PET CT. Hindi naman magkakaroon ng problema kung isang beses o 2 beses sa isang taon, ngunit ang katotohanan ay ang PET CT, ang isa sa mga pinakahindi tumpak na pagsusuri. Nakikita ng PET CT ang mga selula na aktibong-aktibo. Halimbawa, bago ka i-scan, bibigyan ka ng swero na may glucose, na may label na radioactive tracer. Sa loob ng 20 segundo, kumakalat na ito sa buong katawan. Ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng lahat ng selula ay glucose, kaya lahat sila ay gustong kumain nito. Ano ang mangyayari? Ang pinakamalalakas na selula ang makakakuha ng pinakamarami. At ang mga malalakas na ito ay karaniwang mga selula ng cancer o mga selula ng chronic inflammation. Pagkatapos ma-absorb ito, kukuhanan ka ng gamma camera at iyon ang PET scan. Kung may nakitang maitim na bahagi sa iyong leeg, ano ang ibig sabihin? Mayroong mga malalakas na selula na kumukonsumo ng maraming enerhiya na nagkukumpulan doon. Cancer ba ito sa balat, esophagitis, laryngitis, cancer sa esophagus, slip disc ba sa leeg? Hindi natin alam. Kaya para malaman ang 3-dimensional structure, pinagsasama ang PET image at CT scan at ito ang nagiging PET CT. Sa paraang ito malalaman nila sa 3D, ito ay nasa esophagus. Ngayon alam na nating mayroong kahina-hinalang bagay doon. Pagkatapos kailangan pa ng CT MRI o biopsy para matukoy kung ano talaga ang bagay na iyon. Kaya ang PET CT ay isang pangkalahatang pag-scan lamang. Ito ay makabuluhan
para sa mga pasyenteng may cancer na naoperahan na para tingnan kung may metastasis sa lymph nodes o sa malalayong bahagi ng katawan. Halimbawa, isang pasyente na may breast cancer ang nagpa-PET scan at may nakitang kumikinang sa itaas ng kanyang balagat. Doon iisipin, baka kumalat na sa lymph nodes dito. Diyan kapakipakinabang ang pagsusuring ito. Pero para sabihing susuriin ito ng tumpak ang buong katawan sa isang general health checkup, ito ay isang malaking pagkakamali. Kaya masasabi nating walang gaanong halaga iyon. Ang pangalawang walang gaanong kabuluhan ay ang CT scan para sa slip disc. Walang gaanong saysay ang magpa-CT scan bilang bahagi ng isang general health checkup. Kung dati ka nang may sakit sa balikat o likod at iisipin mong, sige, isabay ko na sa check-up ang CT scan ng leeg at likod, wala itong gaanong kabuluhan. Kung masakit ang iyong likod o balikat, pumunta ka sa isang orthopedic specialist. Kung sa tingin niya ay kailangan ng masusing pagsusuri, doon ka magpaskan. Sa ganoong kaso, sasagutin pa ito ng health insurance. Pero kung gagawin mo ito sa isang check-up, 100% kang magbabayad at wala kang gaanong makukuhang impormasyon. Ganoon din sa abdominal CT. Ang abdominal CT ay kailangan gumamit ng contrast dye. Kung hindi, maitim lang ang lalabas at hindi mo malalaman kung ano ang ano. Ang CT scan na may contrast dye ay may halos doble na radiation exposure kumpara sa regular na CT. Bagamat ang radiation dose nito ay nasa 10 hanggang 20 SRC lamang, hindi na rin masama. Pero bakit ka magpapaskan nang hindi naman kailangan? Kung talagang kailangan, halimbawa sa isang ultrasound may nakitang bukol sa iyong bato at hindi malaman kung ito ay benign o malignant doon. Kailangan ang CT scan. Lalo na ang coronary artery CT scan para sa puso, ang radiation exposure nito ay nasa 18 MSV-13. Kaya para sa isang taong bata pa, walang high blood pressure at normal ang ECG, kailangan pa ba yun? Kung medyo mataas ang presyon mo at may kakaiba sa ECG mo, nung nakaraang taon, mas makabubuting sumailalim sa treadmill test para suriin ang function ng puso o kaya'y isang 2D echo heart, ultrasound, para makita kung maayos ang galaw ng mga balbula. Ngunit ang isang taong walang anumang problema ay hindi kailangang magpa-heart ultrasound at lalong hindi kailangang magpa-coronary artery CT scan. Siyempre, ang mga taong may dati ng sakit sa puso ay kailangang gawin ito, ngunit inirereseta ito ng kanilang cardiologist. Ang mga pagsusuring maaaring gawin sa ilalim ng health insurance ay dapat munang pag-isipang mabuti bago gawin sa isang general check-up. At ang pagpapa-brain CT o brain MRI sa isang check-up, yan ay isa ring kalokohan. Bakit? Dahil kung may hinihinalang sintomas na neurological irereseta ng isang neurologist, ang brain CT o MRI na sakop ng health insurance, ang mga makikita lang doon ay brain tumor aneurysm o brain hemorrhage at ang mga ito ay may mga sintomas. Kung wala ka namang nararamdaman, bakit mo ito ipapa-scan? Minsan, nagtatanong sila dahil sa dami ng mga package, hindi na nila alam kung ano ang dapat gawin. Meron akong palaging inirekomenda mga pagsusuring simple, tumpak at walang radiation exposure. Ultrasound. Ang ultrasound ay gumagamit lamang ng sound waves, hindi radiation. Magpa-ultrasound na lang kayo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ipa-ultrasound ang thyroid, ang suso at ang tiyan. Sa abdominal ultrasound, marami nang makikita. Makikita ang atay, abdo, pancreas, pali. Lahat iyan ay nasusuri. At para sa mga lalaki, ipa-ultrasound din ang prostate. Ang ultrasound, gawin na lang ninyo taon-taon sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kapag lampas 40 anyos na, magsisimula ng magkaroon ng mga nodules o cysts, mga benign ito. Ito ay magsisilbing babala para mag-ingat at maiwasan ang cancer. Pangalawa, magpa-endoscopy ng mas madalas. Marami ang nagpapa-colonoscopy. Walang mas tumpak na pagsusuri kaysa sa endoscopy. Ngunit may mga taong nagsasabi
ay mahirap ang endoscopy kaya nagpa-barium swallow na lang ako. Iyan ay isang lumang pamamaraan. Maganda ang endoscopy dahil direkta mong nakikita ang loob. Sa mga pampublikong screening program, ang ginagawa ay stool exam para tingnan kung may dugo. Kung mayroon, maaaring ito ay dahil sa almoranas sugat o kanser sa bituka. Ngunit kung may dugo nang lumalabas sa dumi, malamang ay malala na ang kanser. Kapag may dugo sa dumi, doon ka lang iendorso ng gobyerno para sa libreng colonoscopy. Huwag nang hintayin iyon. Gumastos na lang ng sariling pera at magpa-colonoscopy. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mataas na kaso ng colorectal cancer. Ang pinagmumulan ng cancer na ito ay ang mga polyp. Kung aalisin ang mga polyp, sa tuwing mayroon ito, maiiwasan ng cancer. Sa panahon ngayon, kahit mga kabataan, ay maraming polyp kapag nagpapa-colonoscopy. Sa tingin ko, kasing dami na ito ng kaso ng fatty liver. Hindi kailangang magpa-colonoscopy taon-taon. Bakit? Dahil ang stomach cancer ay maaaring mabilis na mag-develop mula sa chronic atrophic gastritis. Ngunit ang mga polyp sa bituka ay karaniwang tumatagal ng 5 hanggang 10 taon bago maging cancer. Kaya ang rekomendasyon ng mga asosasyong medikal ay 531. Kung nagpa-colonoscopy ka at walang nakitang polyp, bumalik ka pagkatapos ng 5 taon. Kung may nakitang polyp, bumalik ka pagkatapos ng 30 taon. Karamihan pagkatapos ng 3 taon, kung hindi mo binago ang iyong lifestyle, lalo na ang iyong diet o timbang, mayroon ka na namang polyp. Kung may risk factor ka, halimbawa maraming may colorectal cancer sa pamilya mo, o kung ikaw ay obese at may high blood pressure o diabetes, mas mabuting magpa-colonoscopy ka taon-taon. Para sa upper endoscopy, gastroscopy mula sa edad na 35 pataas, malamang ay may gastritis na ang karamihan. Mahilig tayong mga Pilipino sa maaalat at mamantikang pagkain. Kaya kapag lampas 40 na magpa-upper endoscopy na taon-taon, mayroon akong isang bagay na talagang inirekomenda. Ito ay ang MRA. Ang MRA ay kombinasyon ng MRI at angiography, kaya nitong tingnan ang mga ugat sa iyong utak. Mahirap suriin kung mayroon tayong blood clot o kung kumapal ang mga pader ng ating ugat. Ang mga ugat sa puso ay hindi malinaw na nakikita sa imaging. Kailangan ng angiography, kung saan ipinapasok ang isang tubo mula sa singit. Ito ay mapanganib at may mataas na radiation exposure. Karaniwan itong ginagawa bilang pagsusuri at gamutan sa mga pasyenteng isinugod sa emergency room dahil sa atake sa puso. Ngunit hindi ito maaaring gawin sa isang check-up. Sa halip sa pamamagitan ng MRA, makikita mo ang lahat ng ugat sa iyong utak. Sa bawat 40 hanggang 50 katao, isa ang may aneurysm o pamamaga sa ugat. Dahil namamaga ito, maaari itong pumutok anumang oras. Wala itong sintomas. At kapag bigla itong pumutok, maaaring ikamatay o mag-iwan ng habambuhay na kapansanan. Kahit isang beses lang sa buhay, sa edad na 40, subukan ninyong magpa-MRA. Tandaan, isa sa 40 hanggang 50 katao ay tiyak na mayroon ito. Ang mga bagay na hindi kasama sa mga standard na check-up package tulad ng ultrasound at endoscopy ay dapat ninyong idagdag. Sa katunayan, iyon ang paraan para makatipid sa katagalan. Sa aming klinika, matagal na naming sinusuri ang vitamin D level ng lahat ng aming pasyente. Sa pamamagitan ng vitamin D level, malalaman mo kung ang isang tao ay umiinom ng supplements o hindi. Marami ang nagsasabi, anong supplements? Kumain lang ng maayos, magpaaraw, at mag-ehersisyo, tataas na ang vitamin D. Puro kasinungalingan iyan. Para makagawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw dito sa Pilipinas, kahit na nasa rehiyong tropical tayo, may mga kondisyon. Kailangan mong magbilad ng hindi bababa sa 20 minuto araw-araw sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. kung kailan pinakamatindi ang sikat ng araw at dapat nakalabas ang malalaking kasukasuan tulad ng balikat, balakang at tuhod. Magagawa mo ba iyan araw-araw? At ang sikat ng araw na tumatago sa salamin ng bintana ay hindi nakakagawa ng vitamin D. Maging ang mga magsasaka na minsan ay pumupunta sa akin ay kulang din sa vitamin D. Bakit? Dahil nagsusuot sila ng sombrero at balot na balot ang katawan. Kaya ang vitamin D, vitamin B complex at iba pa
Kung hindi ka iinom ng supplement, siguradong magkukulang ka. Ang medisina sa universidad ay nakatuon lamang sa macronutrients na gumagawa ng enerhiya, carbohydrates, protina at taba. Sasabihin nila sa iyo ang tamang ratio ng mga ito. Ngunit iyan ay parang gasolina lang ng sasakyan. Kung walang spark plug, hindi aandar ang sasakyan. Kaya hindi na kailangang pag-usapan iyan. Ang gusto natin ay maging malusog. Ang kalusugan ay nakasalalay sa micronutrients, mga bitamina, mineral at iba pa. Iyan ang dapat ninyong ipasuri. Ito ang engine oil ng kotse, ang nagpapakasakit at nagpapakalawang sa ating katawan at nagdudulot ng chronic inflammation ay ang free radicals. Dahil sa stress, hindi maiiwasang magkaroon nito. Ngunit kailangan natin itong pamahalaan. Ang kakayahang labanan, ang free radicals, ay ang ating antioxidant capacity. Gaano kalakas ang antioxidant capacity ng iyong katawan? Ang pumapatay sa mga virus tulad ng COVID-19 at pumipigil sa pagbalik ng cancer ay ang ating immune system. Gaano kalakas ang iyong immune system? Sa tingin ko, ito ang mga pangunahing bagay na dapat suriin. Mayroong mga 10 tumor markers karaniwan para sa cancer sa atay pancreas, tiyan, bituka, baga, cervix at ovaryo. Sa lahat ng pagsusuri, mayroong tinatawag na sensitivity at specificity. Ang sensitivity ay ang kakayahang matukoy ang sakit kung mayroon ka nito. Ang specificity ay ang kakayahang matukoy na wala kang sakit kung wala ka talaga nito. Walang pagsusuri na 100% perpekto. Sa aming klinika, puro pasyenteng may cancer ang dumarating. Nakapagtataka sa mga bagong diagnosed na pasyente, mga 10% lang ang may mataas na tumor markers. Ibig sabihin, kailangang malala na ang sakit bago ito tumaas. Sa mga check-up, isinasama ang panel ng tumor markers. Sa tingin ko, dapat itong gawin. Dahil maraming cancer na malala na pero wala pa ring sintomas at mahirap suriin ang lahat kahit man lang sa pamamagitan ng blood test ay matuklasan ang mga malala na. Ngunit kung tumaas ito sa blood test, kailangan ng maghanap. Kung tumaas ang PSA prostate specific antigen na ang normal ay hanggang 4 at naging 6 o 8, ang resulta mo kailangan mong sumailalim sa transrectal ultrasound, CT o MRI. Gayunpaman, kung normal ang resulta ng iyong blood test, hindi ito nangangahulugang wala akong cancer. Huwag isiping dahil normal ang tumor markers mo, wala kang cancer. Hindi po ganoon. Sa katunayan, ang pagsusuri ng tumor marker sa dugo ay hindi gaanong epektibo sa pagtuklas ng cancer sa unang yugto. Ang tunay na kabuluhan nito ay para sa mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy para malaman kung epektibo ang gamutan o hindi. Pangalawa, kapakipakinabang ito sa pagmonitor ng pagbabalik ng sakit pagkatapos ng gamutan. Ngunit sa simula pa lang ng cancer, hindi ito agad tumataas. Kaya karamihan sa mga pasyenteng bagong diagnose na dumarating sa amin ay may normal na tumor markers. Ang probabilidad na matuklasan ang cancer sa pamamagitan nito ay napakababa. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi masamang gawin ang blood test na ito. Bakit? Dahil wala itong pinsala, ang PET-CT ay may mataas na radiation, ngunit ito ay isang simpleng blood test lang. At dahil iilan lang naman ang mga tumor markers, sa tingin ko ay may kabuluhan pa ring ipasuri ito. Lagi kong binibigyang diin, huwag ipagmayabang na wala kang sintomas. Karaniwan ang sakit ay walang sintomas sa simula. Kapag lumitaw na ang mga sintomas, isipin ninyong hindi na ito maibabalik sa dati. Kaya habang wala pang problema, dapat panatilihin ang kalusugan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at huwag kalimutang magpa-check up. Marami ang nagpapaliban nito hanggang sa makatanggap ng paulit-ulit na paalala mula sa kanilang kumpanya o sa PhilHealth. At kapag malapit na ang Disyembre, dagsaan na ang mga tao sa panahong iyon dahil sa dami ng pasyente, maaring bumaba ang focus ng mga doktor at staff na nagsasagawa ng pagsusuri. Kung mas maaga at hindi kasabayan ng marami mas tumpak na pagsusuri ang iyong makukuha, kaya wag nang maghintay hanggang sa huling sandali. Maraming medical check-up center at hindi ibig sabihin na dahil mahal ay maganda na. Para sa endoscopy at ultrasound, mahalaga ang kasanayan at karanasan ng taong nagsasagawa nito
Sa blood test, kahit sino ang kumuha, makina naman ang magbibigay ng resulta kaya walang pagkakaiba. Ngunit sa ultrasound, depende sa anggulo ng pagtingin, maaaring mag-iba ang resulta. Sa endoscopy, mahalaga kung gaano kasanay ang doktor. Mas makabubuti kung ang gagawa ay isang espesyalista tulad ng gastroenterologist.